naghanap ako ng magandang rice dispenser. Kapag nilagay ko sa counter, ay hindi maging eyesore para sa akin. Nakakatuwa yung itsura niya kasi sobrang neat niyan tignan. And napaka-classy talaga. Sobrang nakaka-happy lang yung itsura nito dito sa my kitchen. Napakalamig sa mata. Hello guys! This is Mommy Laurelyn Sia. And last vlog po ay nag-organize po tayo ng aking kitchen. So in this vlog po, itutuloy natin yung part 2 ng kitchen organization. Kaya samahan niyo na po akong mag-organize today. Lagi po ako natatanong saan ako nagpapagawa ng mga labels. But ako lang po ang gumagawa niyan. I'm using Canon Pixma G2020 printer in all my DIY projects at home. Laking tipid kasi refillable ink tank na siya. Madami ka nang piprint sa isang refill and of high quality pa. It can print up to 7,600 for black and 7,700 pages for color. All in one na din. You can print, copy, and scan for only 8,395. And what I love about my printer is hindi talaga nag-i-smudge ang colors. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 좀 더 빨리 널 잊어야만 해.
다시 널 떠올린 거야. Say I believe fine. Hey, hey, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. I like my labels na black and white lang, para neat lang ang dating. I use glossy, photo, or vinyl paper sticker for my labels. Pare-pareho ginagamit kong design sa lahat ng areas ng bahay kasi gusto ko uniform lang ang look para hindi masakit sa mata. I also group ang mga gamit or ingredients at important din sa akin na ang pwesto nila ay tama sa use nila. Lahat ng gamit kailangan may sariling pwesto at nasa tamang pwesto at all times. Para sa akin, important na properly labeled ang lahat ng ingredients sa kitchen. Iwas mistake sa pagluluto or bake and mas madaling mahanap ng kahit sinong nasa kitchen. I love organizing not only because of the aesthetic look it gives, but more importantly ay ang efficiency it gives sa lahat ng family members at home. Mas madali kasing makita ang lahat ng bagay if properly organized and labeled. Bawas na din sa, mami, nasa ng ganito at nasa ng ganyan. 또 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴
guys, excited na akong i-reveal sa inyo ang mga na-organize natin today sa kitchen. Start tayo sa area na to kung ano-ano yung mga nidagdag ko dito. So, konti lang naman pero sobrang tutuwa ako dahil dun kasi mas naging organized na yung kitchen din. So, yung first one, itong mga wooden trays na pinatong ko sa ibabaw ng range. Kasi hindi ko nga ginagamit yung stove na yan dahil naging induction cooker kami. And bakit kailangan ko siyang lagyan ng tray is that hindi ko siya pwedeng ipatong diretso itong induction cooker dito sa range. Kasi unang-una, hindi siya magiging flat. And pangalawa, pag kailangan kong buksan itong oven, kailangan ko pa siyang tanggalin din. Ngayong may wood na siya, pwede ko na siyang gamitin, yung oven, kahit nakapatong-patong induction dito. Itong mga trays na to, nabili namin yan sa Landmark for 700. And ang gusto ko sa kanya, kapag nagluluto kami, nakakatch na rin niya yung mga kalat-kalat na nalalaglag. Kapag nagluluto ka, and siya na lang yung lilinisin mo. Hindi na nga, ang kinaganda nito, magagamit mo yung oven sa baba na hindi mo na kailangang i-move pa yung induction cooker. Hindi ko na siya kailangan keep every time kasi maganda naman yung pwesto niya dito. Hindi na siya mag-take up ng space sa mga counter pa dito. Yung next one naman, itong aking rice dispenser. Kasi nga, yung dispenser sa Center Island ay tinanggal ko na. Kaya, naghanap ako ng magandang rice dispenser. Kapag nilagay ko sa counter, ay hindi maging eyesore para sa akin. And ito yung nahanap ko, itong aesthetic rice dispenser ng House to Home Project. Sobrang natutuwa kami sa rice dispenser na to. And as you can see, parang display lang siya sa areang to. And ito yung pwesto ng spice organizer. Plus yung mga jars ng baking powder, baking soda, and cornstarch. Ito ko siya sa Lazy Susan para if ever na may kailangan na yung cornstarch kung di maabot, pwede mong ikutin yung Lazy Susan and makukuha mo na yung cornstarch sa likod ng mas madali. Sobrang nakatuwa tong area na to dahil naging uniform na yung color nila and hindi na eyesore yung color ng mga bottles ng spices. And tagal continuous talaga tong mga spice organizer na to, na hindi bumili nito, sinatsaga ko yung dating bottle ng McCormick. Mas maganda pala talaga na nakalagay siya sa ganyan. Sobrang nakaka-happy lang yung itsura nito dito sa my kitchen. Napakalamig sa mata. And next naman itong mga basket sa Center Island. Finally, mapapakita ko na sa inyo ang laman nito isa-isa dahil na-organize ko na sila. And sa ngayon ay sobrang happy naman ako sa naging output niya. So, yung first basket, siya yung mga baking ingredients ko. Nakakatuwa yung itsura niya kasi sobrang neat niyan tignan. And napaka-classy talaga. And ang gusto ko lang, sa isang basket, nandiyan na lahat ingredients ko. Kasi diba, kanya-kanya pa silang dispenser or parang isang malaking box. But since ngayon ay mas konti na yung requirement ko for this baking ingredient, mag-work na sa akin yung ganitong kalit na canisters na lang. Dati kasi maramihan talaga yung kailangan ko. Actually, yung mga pagliligpit na to, tsaka pag-reorganize na kitchen, ay ginagawa ko dahil nag-iiba na yung paggamit namin nitong kitchen. So, yung next one naman is mga baking pa din. Mga gamit pa rin pang baking. So, ito yung mga pang keto na sweetener. And then, nandito yung weighing scale ko, calculator ko, dito mga clips. And this one, mga liners ng cupcake na madalas kong ginagamit. So, nag-iiwan ako dito sa baba. Sa pantry, nandun lahat ng stocks ko. And then, extra bottle ko pa. And this one naman, normally, mga cornstarch or cocoa wine nilagay ko dito. Or confectionery sugar. Pero ngayon, wala tong laman. Ayan yung laman ng second basket. So, may room pa siya if ever na may kailangan pa akong ilagay na mga baking ingredients sa area na to. And then, yung third one, so, ito yung malalaki na pwede pang oven. At saka, normally pang meal prep ko to. Itong lock and lock ko na glass. Ayan, malaki siya. And nabili ko yan sa Lazada ng sale. Tapos yung extra ko na mga jars yun, doon ko nilagay sa likod. And yung fourth one, glass containers pa rin ang laman niya. Ito naman yung mga para sa leftover namin. And ito, plastic lang to. Ginagamit ko rin yan sa rep. So, dito ko nilalagay sa baba, sa Center Island, yung mas madalas namin talagang gamitin para accessible lang. Kahit sa mga bata, kasi kapag after ng mga meals namin at nagliligpit sila, para mabilis silang kunin yung mga bagay na hindi na nila kailangan, yung tulong namin. Pag may mga kailangan sila na
containers. Next naman, yung mga nasa baba naman ang titignan natin. Balik tayo dito sa may right side. So, yung first one sa bottom, dito naman nakalagay yung rice cooker ko at saka yung waffle maker. And then, sa second one, mga small kitchen appliances pa rin ito. Nakalagay yung blender. Ito yung 3-in-1 na sandwich maker ko. And then, ito yung mixer and the grinder. Ganun siya. And ito yung mga attachment pa nung sandwich maker. So, ayan. Normally ito, mga small kitchen appliances ang laman nito. And yung mga madalas kong ginagamit din. And then, yung third one, wala pa ako masyadong naiisip na ilagay dito. So, ang nilagay ko lang dito ngayon, yung mga recipe book ko. Yung mga tested ko na recipe books. And yung mga din recipes na na-compile ko. At yung mga ginagamit ko rin sa class. And yung last one, dito sa center island na basket. Dito nakalagay lahat ng placemat, charger plate, ng mga coasters. Yan, dito ko natin nilalagay. Ito yung pinakailalim yan. Nandyan din yung turntable ko. Kasi bihira ko naman siyang ginagamit. Kaya dito ko na lang din nilagay. Then, pakita ko lang ulit sa inyo tong mga drawers dito na in-organize ko last time. Sa previous vlog ko, mapapanood nyo po yan. Gusto ko lang siyang ipakita kasi natutuwa ako na pinagpalit ko yung area niya. Kasi this time, mas malapit na yung mga utensils at saka yung attachment ng pang-coffee machine ko dito sa area na to. So, every time na magpe-prep din kami ng mga drinks, mas malapit na yung mga utensils. So, lahat nawawala yung ating fork and spoon dahil nasa dishwasher po. Yan, maghuhugas na rin ako ng pinggan mamaya pagtapos ng vlog na to. Hindi ko pa ginawa kasi maingay. And yun nga, nakakatuwa tong area na to na pinagpalit ko siya kasi mas tama siya. Na mas accessible ito at mas malapit para pag nagpe-prep ka, nandyan lang yung mga utensils na kailangan mo. And at the same time, ito namang drawer na to, mas malapit naman siya pag nagpe-prep din ako ng pagkain or pag nagluluto ako. Though, meron din akong isang set ng mga cooking utensils naman doon sa kabilang side din. Kung saan malapit yung aking induction cooker at saka yung oven. Mostly din kasi yung laman nito ay yung mga bihirang ginagamit or yung mga pang-baking ko din talaga siya. And next one naman na inorganize ito sa kitchen is itong mga syrups. Kasi talagang natatakot ako na baka madisgrasya ng mga bata to. Prone kasi siya sa accident din dahil nakapatong na siya dito sa counter. Kaya naghanap ako ng tray na pwedeng malagay siyang lahat. And ito naman yung nakita ko. So ito ngayon ang naging itsura niya dito sa may coffee nook. So mandutuwa ako kasi protected na talaga yung mga syrups. And bumagay naman siya dun sa wood na theme. Tapos ito naman sa baba, ito yung mga jars na nilabelan ko din. As you can see, ito lang nilabelan ko. Ito muna sa harap. Yung almond, teeny, peanut butter, Swiss Miss, at saka yung marshmallow. Kasi ito talaga yung lagi naming mga ginagamit at di namin binabago yung laman yan. Pero yung mga nasa likod, madalas kong baguhin yung mga laman yan. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng labels. And then dito sa baba, yun pa rin naman yung mga laman ng mga canisters dito. So sa ngayon, tingin ko, kompletong-kompleto na talaga itong coffee nook namin. And para sa amin, efficient na yung mga pwesto ng mga gamit dito. Mas madali nang gamitin ng bawat member ng pamilya. Last but not least, ang gusto kong pakita sa inyo is itong mga cabinet sa ilalim ng drawers na yan. Last vlog, pinakita ko na rin sa inyo na inorganize ko siya. And sabi ko okay na ako sa itsura niya. Pero pinag-isipan ko pa rin siya and nahanapan ko siya ng tingin ko ay mas efficient at mas okay na arrangement para sa akin. First cabinet, dyan nakalagay pa rin yung dalawang KitchenAid ko at saka yung attachment niya para every time na kailangan ko siya, madali na siyang iangat dito sa counter. Kasi bihira ko na nga siyang ginagamit. Ang downside lang, hindi ako pwede masyado magbuhat na mabigat, kaya kailangan ko pa ng tulong ni hubby every time na kailangan ko yan iangat sa counter. And then, ito naman, yung kabilang cabinet. Ito naman ang naging final na arrangement na nitong kabilang cabinet. So, tinagilid ko na lang yung steamer, tapos pati yung juicer, para mailagay ko tong deep fryer namin. Ang gusto ko sa arrangement na to, lahat ng mga small na appliances, napaka-visible at madaling kunin. So, tingin ko napaka-efficient na ng arrangement na to. And then, syempre, dun sa sides naman, doon ko nilagay pa rin yung mga
parchment paper, cling wrap, at saka aluminum foil. Plus, itong wood naman na to, na server, nilagay ko rin siya sa gilid kasi hindi to kasya sa ibang part ng kitchen. So, dyan ko siya siningit na lang. So, that's it for our kitchen organization. Ito na yung ating part 2. I don't know kung magkakaroon pa tayo ng part 3 dahil may mga errors pa na hindi ko pa naman naaayos. Dahil na yung mga top shelf. Hindi ko alam kung kailangan ko pa rin siyang i-rearrange din based sa paano namin siya ginagamit sa ngayon. Actually, maayos pa naman yung mga top shelf na yan. Pero, syempre, gusto ko ding ikot-ikotin yung mga gamit. Dahil baka kailangan na talagang baguhin na rin yung mga pwesto nila. Sometimes kasi kailangan mo talaga mag-ikot-ikot ng mga gamit sa kusina or kahit sa parte ng bahay para makita mo na mas maging efficient pala siya sa use ninyo. So, dito ko na i-end yung vlog, guys. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. And click the notification bell and select nyo po ang all para sigurado po kayo na lahat ng vlog ko ay manonotify po kayo. See you in my next vlog. God bless! Bye!